Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong si Senador Marcoleta at maging si Senador Ping Lacson. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa akin po pag-oobserba at sa aking mga napanood dyan sa mga naging kaganapan po dyan sa Senado, meron po akong nakikitang talagang hindi maganda. Lalong-lalo na po dito kay Senador Marcoleta. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang tatanungin nyo, kitang-kita po, hayag na po, na ito pong si Senador Marcoleta ay talagang nagiging aso, nagiging tuta, nagiging galamay, nagiging abogado ng bansang China. Sa kanila po pagtutunggali at sa mga naging pahayag ni Marcoleta at maging ni Ping Lacson, nakikita ko po yung pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Paano ko nasabing malaking pagkakaiba? Kitang-kita naman po na ito po si Senador Ping Lacson ay hayagang ipinapakita ang kanyang pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa karapatan ng bansang ito. Laban sa mga mananakop. Habang ito naman si Senador Marcoleta, isang senador na pinapasahod, pinapasweldo ng mga Pilipino bilang isang senador ng bansang ito, ay nagiging tagapagtanggol. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kitang-kita ko din yung pagiging mahusay, pagiging marunong, pagiging veteranong sinungaling nito pong ni Senador Marcoleta. Kitang-kita ko po yung kabulukan ng kanyang pagiging maka-China. Nakikita ko yung pagiging walang kwentang senador niya. Nakikita ko yung pagiging walang kwentang Pilipinong katulad niya. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, masakit mang sabihin ito, pero kailangan kong sabihin ito kay Senador Rodante o kay Marcoleta. Alam mo, kung nakikinig ka man ngayon, Senador Marcoleta, isa lang po ang masasabi ko sa iyo, pasensya ka na. Para sa akin, ikaw na yung nakilala kong senador, pinaka-traidor na senador sa bansang ito. Ikaw na at wala nang iba na nakita kong pinaka-tuso, pinaka-hayop, pinaka-demonyo, pinaka-walang kwenta na naging senador ng bansang ito. Bakit ko nasasabi ito sa iyo, Mr. Marcoleta o Senador Marcoleta? Alam ko na alam mo sa sarili mo na ang ginagawa mo ay hindi na makatarungan. Dahil pinapakita mo lamang sa mga Pilipino na mas mahalaga sa iyo, na masakop yung area, lugar, probinsya o bahagi ng bansang ito, ng bansang China. Baka nakalimutan mo, Mr. Marcoleta. Baka nakalimutan mo, Mr. Marcoleta, na kaya ka nagkakapera, kaya ka sumisweldo ng 300,000 monthly dahil yan sa mga Pilipino na dapat sana'y pinaglilingkuran mo pero ginagago mo. Kaya huwag ka sanang magagalit, huwag ka sanang magsasabi na nilalait kita. Hindi kita nilalait, Mr. Marcoleta. Sa totoo lang, Mr. Marcoleta, sa mga ginagawa mo, mas nilalait mo yung milyong-milyong mga Pilipino na nagmamasid, nanunood at nagiging saksi sa mga katraidoran mo. Galit ka na minumura kita. Pero sa totoo lang, Mr. Marcoleta, higit pa sa pagmumura ang ginagawa mo sa taong bayan. Higit pa sa panlalait ang ginagawa mo sa taong bayan. Sapagkat isinusuko mo, ibinibenta mo ang karapatan ng bansang ito sa mga mananakop. Sa totoo lang, Mr. Marcoleta, kung nakikinig ka man ngayon, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Sa lahat ng nakilala kong demonyo senador, ikaw na yung kung gaano pangit yung mukha mo, siya naman pangit ng ugali mo. Siya naman kasing dumi ng prinsipyo mo.
Senador ka ng bansang ito, Mr. Marcoleta. Hindi ka senador ng bansang China. Para gawin mo yan. Nakakahiya ka. Nakikipagdebate ka kay Ping Lacson, kay Senador Ping Lacson para lamang patunayan na yung Kalayaan Island Group ay sa bansang China. Nakakahiya ka, Mr. Marcoleta. Hindi ko tuloy mawari o baka kailangan siguro imbestigahan ka. Baka ikaw ay talagang hindi naman talaga totoong Pilipino. Baka ikaw ay nagmula sa bansang China. O baka yung tatay mo at nanay mo ay pure na Chino. Kaya nagkakaganyan ka. Sa totoo lang, Mr. Marcoleta, nakakahiya ka. Kung buhay lang si Miriam Defensor sa mga panahon na ito, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi lang si Ping Lacson ang makakalaban mo. Ha? Hindi lang si Ping Lacson ang makakalaban mo. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot. Pero ganun pa man, kitang-kita naman po natin na sa pagitan po ni Ping Lacson, sa pagitan po nito ni Marcoleta, mas nananaig po si Ping Lacson. At alam ko na sa pakikipaglaban o sa pakikipaglaban ni Ping Lacson dito kay Marcoleta, kasama niya ang mga Pilipino. Kasama niya ang sambayanang Pilipino. Kasama niya tayo sapagkat iisa ang ating layunin, ang ipaglaban ang sariling atin. Habang ito namang si Marcoleta ay ipinipilit yung karapatan di umano ng bansang China. At ang lugar daw na yan na tinitirahan ng ating mga kababayan ay dapat daw kunin o ibigay sa bansang China. Ang tanong ko sa mga Pilipino, lalong-lalo na doon sa mga taga Kalayaan Island Group at maging sa ilang mga lugar sa ating bansa, papayag ba kayo na yung mga kababayan natin dyan sa Kalayaan Island Group ay basta-basta na lamang palayasin ng bansang China? Papayag ba kayo na ang manirahan sa Kalayaan Island Group ay ang mga Chino? Mga kababayan, hindi ka Pilipino kapag sinabi mo na sang-ayon ka na makuha ng bansang China yung Kalayaan Island Group. Pero ganun pa man, nalalaman ko o batid ko na marami sa mga Pilipino ang magsasabing hindi ako papayag sapagkat mahal ko ang mga kababayan ko dyan sa Kalayaan Island Group. Kung ganyan po ang inyong naiisip, kung ganyan po ang inyong saloobin, ako din po ay ganun. Hindi ako papayag na kunin o akinin ng kahit sinong bansa ang Kalayaan Island Group. Sapagkat mayroon po tayong mga kababayan dyan na nananahan ng tahimik. Nananahan ng matiwasay. Nananahan ng maayos. Na kung saan sila po ay namumuhay bilang mga Pilipino. Ngayon, mabalik tayo dito kay Marcoleta. Alam mo, Mr. Marcoleta, sana dumating yung panahon na tubuan ka ng konsyensya. Yan kung may konsyensya ka. Sana isang araw, dumating yung panahon na matutunan mong mahiya. Yan kung may hiya ka pa. Sana dumating yung isang araw na ma-realize mo na mali ang ginagawa mo. Yan kung marunong ka mag-analisa o marunong, kung alam mong ikaw ay marunong tumanggap ng iyong pagkakamali. Ang problema lang, Mr. Marcoleta, yung taong katulad mong hambog, yung taong katulad mong akala mo kung sino ng pinakamatapang pero bakla naman, sa totoo lang, Mr. Marcoleta, yung mga Pilipino, kung nalalaman mo lang yung tindi ng galit nila sa'yo, mga demonyo lang na katulad mo ang tuwang-tuwa sa'yo, mga traidor na katulad mo lang ang tuwang-tuwa sa'yo, mga Chino lang ang natutuwa sa'yo, pero yung kaming mga Pilipino, sukang-suka kami sa'yo, hiyang-hiya kami. Dapat nga ito, mga minamahal ko mga kababayan, tanggalin na to sa pagiging senador. Dapat ito ay tanggalin na bilang isang senador. Walang kwenta, simula na naging senador ito, sinasabi ko na sa inyo, walang gagawing mabuti ito dyan sa Senado. Pasensya ka na, Mr. Marcoleta, pero isa lang masasabi ko sa iyo. Inutil ka na, ulo ka ba, buko ka pa, traidor ka pa. Yan ang masasabi ko sa iyo. Wala naman ako ibang maisip na pwedeng sabihin sa iyo
Dahil yun ka eh. Ha? Magagalit ka, Mr. Marcoleta, kung sasabihin kong go ka naman talaga eh. Ha? Magagalit ka kung sasabihin kong ulo ka naman talaga. Magagalit ka kung sasabihin kong traitor ka. Ano tawag sa'yo? Ano ginagawa mo? Di ba nagta-traitor ka naman talaga? Ha? Mr. Marcoleta? Basahin mo yung mga comment section. Basahin mo yung comment section ni Epifanio Labrador. Para mabasa mo, maramdaman mo, makita mo, maisip mo kung ano ang saloobin ng taong bayan sa ginagawa mo, sa pagiging hudas mo, sa pagiging walang niya mo, sa pagiging traitor mo. So yun lang, Mr. Marcoleta. Ang masasabi ko lang sa'yo, bago ako magtapos dito, yan lang ang masasabi ko sa'yo. Pero ganun pa man, sana isang araw malaman mo na senador ka ng bansang ito at hindi ng bansang China. Yun lang, Mr. Marcoleta. So muli, tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.